Hindi ko akalain na aabutin ng ganito. Ang anak ko, si Marisa, naghihingalo sa ICU. Samantalang ang asawa niyang walang hiya, si Gregorio, nagpapakasasa sa mamahaling yate gamit ang pera namin. Ang hiya na idinulot niya sa aming pamilya, halos ikamatay ko. Akala ko'y inaalagaan niya ang aking ilaw ng tahanan. Pero habang naghihirap si Marisa, ginagamit pala ni Gregorio ang perang pinaghirapan ko. Para sa kanya, wala siyang utang na loob. Hindi niya alam na ang lahat ng luho niya ay galing sa lihim na account na hawak ko. Kaya, bago matapos ang gabing iyon, kinuha ko ang lahat. Ang dangal ni Marisa, ibabalik ko. Iyon ang magiging lesson na hindi niya kailanman malilimutan. Justice ang ipapataw ko. Naging biktima ka na rin ba ng ganitong klaseng kawalang hiyaan? Paki-like at share ang video na ito. Kwentuhan mo ako sa comments. Saan ka nanonood? Lumipad ako patungong Los Angeles nang walang pasabi. Ang pangarap ko, isang masayang pagkikita at yakap sa aking nag-iisang anak na babae. Pero ang nadatnan ko, si Marisa, nag-iisa at naghihingalo sa intensive care unit ng isang malaking ospital. Samantala, ang asawa niya, si Gregorio, ay nagpapakasasa sa isang marangyang yacht. Nilulustay ang perang pinaghirapan ko, ginagastos sa champagne at walang kwentang entertainment. Ang galit na naramdaman ko sa pagtataksil niya ay tila apoy na nagliyab sa aking dibdib. Hindi ako nagdalawang isip. Ginawa ko siyang walang-wala. Isang oras lang ang lumipas at parang baliw na siya sa telepono. Iyon mga kaibigan, simula pa lang. Bago tayo magpatuloy pakiusap, mag-subscribe muna kayo sa channel at isulat sa comments kung anong oras na sa inyo ngayon. Kinuha ko ang aking telepono habang nagsisimula ng bumaba ang eroplano sa LAX. Nanginginig ng bahagya ang aking mga daliri. Medyo kabado. Nag-type ako ng mensahe. Lalapag na sa loob ng 20 minuto. Ito ang magiging pinakamagandang sorpresa sa buhay niya. Ang pindutan ng send ay parang isang matamis na pangako na tutuparin ko na. 3 taon. Napakatagal na 3 taon. Ang litrato ni Marisa na nasa wallet ko ay halos na luma na sa kakahawak. Si Marisa na tumatawa habang nagluluto. Si Emma na ngumingiti nang wala pang ngipin sa harap. Si Jake na buong pagmamalaking pinapakita ang ginawa niyang masterpiece gamit ang krayon. Tinitingnan ko iyan araw-araw simula nang pumanaw si Marta, ang asawa ko. Ngunit iba ang pakiramdam ko ngayon. Ngayon sa wakas, may ginagawa ako para maibsan ang kirot sa aking dibdib. Mga pasahero, malapit na po tayong lumapag sa Los Angeles International Airport. Mahigpit ang kapit ng aking mga kamay sa sandalan ng upuan habang bumabalik ang pamilyar na pananabik. Ang huli kong pagbibigay ng sorpresa ay noong ika-imenta kaarawan ni Marta. Parang ibang buhay na iyon ngayon. 5 taon ng matinding kalungkutan ang bumalot sa akin. Naging estranghero ako kahit sa sarili kong anak. Ngunit ang boses ni Marisa sa huli naming tawag 3 buwan na ang nakalipas ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Pagod lang talaga ako, Dad. Sobrang pagod. Mayroon sa tono niya na hindi ko malilimutan. Pilit na gumugulo sa aking isip. Ang baggage carousel ay patuloy na umuugong habang naghihintay ako. Pinapanood ko ang mga pamilyang nagkakaisa sa paligid ko. Isang nanay na yumakap sa kanyang toddler. Isang matandang mag-asawa na mayakap-yakap ang kanilang anak. Malapit na, ganito na rin kami ni Marisa. Ang kaibahan lang, hindi niya alam na darating ako. Studio City, pakiusap. Sumakay ako sa Uber at ipinakita sa driver ang address sa aking telepono. Pupunta ako sa anak ko. Hindi niya alam na darating ako. Surprise visits are the best, sagot niya. Ang pamilya ko sa Guatemala, gustong-gusto nila kapag bigla akong sumusulpot. Ang freeway ay tila walang katapusan. Ang mga puno ng palma ay umiindayog sa simoy ng hangin ng hapon ng Abril. Ang LA ay eksaktong katulad ng naaalala ko. Malawak, naliligo sa araw. Walang katulad sa maliit na bayan sa Texas kung saan ko pinalaki si Marisa. Palagi siyang naakit sa mas malalaking bagay, mas bright na mga ilaw. Sabi ni Marta noon, sa akin daw nakuha ng aming anak ang kanyang diwa ng pakikipagsapalaran. Sinubukan kong tawagan si Marisa 2 beses habang nagmamaneho. Nanginginig ang daliri ko sa pangalan niya, ngunit pinatay ko ang tawag bago pa tumunog.
Hindi. Mas mabuting sorpresahin ko siya ng personal. Ang tingin sa mukha niya ang magiging sulit sa 4 na oras na biyahe at sa sumasakit kong likod. Ito na ba ang lugar, sir? Hinto ang driver sa tapat ng isang maayos na bahay na may puting bintana at maliit na halamanan sa harap. Perpekto. Inabot ko sa kanya ang bayad, kinuha ang bag ko at tumayo sa bangketa habang umaalis siya. Ang araw ng hapon ay mainit sa aking mga balikat habang naglalakad ako patungo sa pintuan. Sinisimulan ko na sa isip ko ang sasabihin ko. Siguro magsisimula ako sa isang biro tungkol sa matanda niyang tatay na sa wakas ay natuto ng gumamit ng airline booking websites. O baka buksan ko na lang ang aking mga braso at hintayin siyang tumakbo sa akin tulad ng ginagawa niya noong 8 taong gulang pa siya. Inabot ko sa loob ng bag ko ang maliit na regalo. Isang inukit na kahoy na jewelry box na ginawa ko sa workshop ko para panatilihing ligtas ang singsing ng lola niya hanggang sa maging adult si Emma. Gusto yon ni Marta, makita na ipinamana ang singsing. Nasa ilalim ng aking daliri ang doorbell. Sandali akong tumayo doon, dinarama ang pananabik. 3 taon ng tawag sa telepono at text messages ay magiging tunay na yakap na at mga kwentuhan ng harapan. Pinindot ko ang button at narinig ko ang pamilyar na tunog sa loob. Pagkatapos, katahimikan. Pinindot ko ulit ang doorbell. Mas matagal ngayon. Tumunog ito sa tila walang laman na bahay. Sinundan niyon ng parehong tahimik na kawalan. Marisa, si Dad ito, tawag ko, habang kinakatok ang door frame. Baka nasa likod bahay sila, o baka nasa itaas at may music na naglalaro. Maaaring hindi lang nila ako narinig. Ang katahimikan ay humaba. Bumalik ako at tiningnan ng maayos ang bahay sa unang pagkakataon. Ang rosas sa tabi ng bintana sa harap ay nanunuyo na. Ang mga talulot ay nakakalat sa daanan, parang basurang confetti. Kailan huminto si Marisa sa pag-aalaga ng kanyang halamanan? Dati nagpapadala pa siya sa akin ng mga litrato ng kanyang mga rosas tuwing tagsibol. Naglakad ako sa gilid at sumilip sa bakuran. Ang mga upuan sa patio ay natatakpan ng alikabok. Ang maliit na taniman ng gulay na ipinagmamalaki niya ay nanuyo na. Isang tricycle ng bata ang nakahandusay. Ang isang gulong ay dahan-dahang umiikot sa hangin. Kakaiba, bulong ko. Bumalik ako sa harap. Ang mailbox ay umaapaw sa mga sobre at package. Ang ilan ay bumagsak na sa lupa. Pinulot ko ang ilang piraso. Mga electric bills mula 3 linggo na ang nakalipas. Mga advertising circulars. Isang package na nakasulat ang pangalan ni Gregorio na mukhang naiwan na ron ng ilang araw. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang pamilyar na ugali ng isang engineer ay gumagana. Kapag may nagbago sa sistema, palaging may lohikal na paliwanag. Kailangan ko lang maghanap ng mas maraming datos. Idinikit ko ang mukha ko sa salamin ng bintana ng sala. Madilim sa loob. Nakasarado ang mga kurtina. Walang gumagalaw. Walang TV na kumikislap. Walang tunog ng buhay pamilya. Ang bahay ay parang inabandona. Kahit na nakita ko ang pamilyar na mga hugis, ang art easel ni Marisa sa kanto, ang mga laruang kotse ni Jake na nakakalat sa coffee table. Pakiusap, hinahanap mo ba ang pamilya McCoy? Napalingon ako. Isang matandang babae na may sun hat ang papalapit mula sa kapitbahay. May hawak siyang panggupit sa halaman. Opo, ako po si Roberto Sims, tatay ni Marisa. Nakita niyo po ba sila kamakailan? Tumigil siya. Pinunasan, ang noo niya gamit ang likod ng kanyang pulso. Kung iisipin, hindi. Sobrang tahimik diyan. Kadalasan naririnig ko ang mga bata na naglalaro sa umaga pero nag-aalala siyang tumingin sa akin. Ayos lang ba ang lahat? Sigurado ako na ayos lang. Baka nagbakasyon lang. Ang boses ko ay hindi ka panipaniwala, kahit sa akin. Baka bumisita sa pamilya. Hindi rin siya kumbinsido. Sana nga ayos lang sila. Ang bait pa naman nilang pamilya. Bumalik siya sa paghahalaman. Naupo ako ng mabigat sa harap ng bahay ni Marisa. Hawak pa rin ang kahoy na jewelry box. Hindi tugma ang mga piraso. Sana nabanggit ni Marisa ang bakasyon. Si Gregorio naman, obsessed sa social media.
Sana nag-post na siya ng mga larawan. Kinuha ko ang telepono at tiningnan ang Facebook ni Marisa. Ang huli niyang post ay 6 na linggo na ang nakalipas. Isang litrato ng art project ni Emma. Bago iyon, tahimik siya sa loob ng halos 2 buwan. Ang aking anak, na dati ay idinodocument ang bawat hapunan at weekend adventure, ay biglang tumahimik. Haba na ang mga anino ng hapon habang nakaupo ako roon, nakatitig sa tahimik na bahay. Sinuri ko ang ilalim ng welcome mat. Kinapakap ako ang paligid ng flower pot sa tabi ng pintuan, walang nakatagong susi. Ang hawakan ng pintuan ay umikot lang ng walang silbi sa aking kamay, nakalock, syempre. Sige Roberto, sabi ko ng malakas, sinisikap pakalmahin ang aking sarili. Huwag kang magpanik, may lohikal na paliwanag. Ngunit habang nakaupo ako sa porch step na yon, napapalibutan ng mga tanda ng pag-abandona at pagpapabaya. Hindi ko maalis ang pakiramdam na may mas masahol pa akong nadiskubre kaysa sa isang walang laman na bahay. Oras na para tawagan si Marisa. Sandaling tumigil ang aking hinlalaki sa pangalan ni Marisa bago ko ito pinindot. Nakikinig sa tunog ng dial na may lumalaking pagkabalisa. Isang ring, 2, 3. Diretso sa voicemail. Hi, narating mo si Marisa. Mag-iwan ng mensahe at babalikan kita sa lalong madaling panahon. Ang masiglang boses niya na nakarecord ay nagpaiyak sa akin. Ibaba ko ang tawag at agad na tumawag ulit. Parehong resulta. Voicemail pagkatapos ng 4 na ring. Alinman, patay ang telepono niya o sinasadya niyang hindi sagutin. Sa pangatlong pagkakataon, pinatunog ko ng mas matagal. Determinado akong mag-iwan ng mensahe. Hello? Ang sumagot ay hindi boses ni Marisa. Lalaki, profesional, maingat. Si Marisa, ito ang tatay niya. Nasa Los Angeles ako. Gusto ko sanang surpresahin ka, pero wala kayong tao sa bahay. Sir, ako po si Dr. Rivera mula sa Cedars-Sinai Medical Center. Pamilya po ba kayo ni Marisa McCoy? Tumagilid ang mundo ko. Mahigpit akong kumapit sa telepono. Ang kabilang kamay ko, nakahawak sa rehas ng porch para may suporta. Ano? Opo, ako ang tatay niya. Bakit nasa inyo ang telepono niya? Nasaan siya? Isang pagtigil na tumagal ng habang buhay. Mr. Sims, ikinalulungkot ko po na ipaalam sa inyo na ang inyong anak ay kasalukuyan nasa aming intensive care unit. Siya po ay tumatanggap ng treatment para sa advanced cancer at ang kanyang kondisyon ay kritikal. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang mga pisikal na suntok. Cancer. Kritikal. Lumabo ang paningin ko. Imposible iyan. Ang boses ko ay parang sinasakal. Nakausap ko siya 3 buwan na ang nakalipas. Ayos lang siya. Sabi niya pagod lang siya sa paghahabol sa mga bata. Sir, naiintindihan ko po na nakakagulat ito. Ang stage 4 cancer po ay mabilis umusad at ang mga pasyente ay madalas na hindi agad sinasabi ang kanilang diagnosis sa pamilya. Ilang linggo na po siyang nasa aming pangangalaga. Ilang linggo ang napabayaang halamanan, ang umaapaw na mailbox, ang tahimik na bahay. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay. Ang linaw ay nakakatakot. Nasaan si Gregorio? Ang asawa niya? Nasaan ang mga apo ko? Isa pang pagtigil. Hindi po ako makapagkomento sa ibang usapin, Mr. Sims. Pinipigilan po ako ng patient confidentiality, ngunit lubos ko pong inirerekomenda na pumunta na kayo sa ospital agad. Hinahanap po kayo ng inyong anak. Nanginginig ng labis ang aking mga kamay, halos hindi ko na mahawakan ang telepono. Ano ang address? Pupunta na ako ngayon. Cedars-Sinai Medical Center, 8700 Beverly Boulevard. Magtanong po kayo para sa Oncology Intensive Care Unit pagdating ninyo. Dr. Rivera, pumutol ang linya. Tinitigan ko ang telepono sa aking nanginginig na mga kamay. Ang araw sa hapon ay biglang napakaliwanag, napakainit, napakanormal para sa isang mundong ang anak ko ay naghihingalo at wala akong kaalam-alam. 3 buwan na ang nakalipas, sinabi niya na pagod siya. Pagod. At ako naman, lubog sa sarili kong kalungkutan, sa sarili kong pag-iisa, kaya hindi ko nakita ang bawat warning sign. Nahulog ang kahoy na jewelry box mula sa aking kandungan. Tumalsik sa hagdanan. Ang singsing ni Marta ay dapat mapunta kay Emma balang araw.
Pero paano kung walang balang araw na darating? Paano kung huli na ako? Tumayo ako ng napakabilis. Nahilo ang ulo ko. Napadpad ako sa kalye na parang robot. Isang taxi? Kailangan ko ng taxi. Ang address ng ospital ay nasusunog sa isip ko. 8700 Beverly Boulevard, Oncology Intensive Care Unit. Habang pinapara ko ang isang dilaw na cab, isang kaisipan ang patuloy na umiikot sa aking shock. Paano ako naging isang tatay na nalaman na naghihingalo ang anak mula sa isang estranghero sa telepono? Bumagsak ang pinto ng taxi na tila nagtatapos sa aking dating buhay. Inabot ko sa driver ang gusot na papel ng address ng ospital. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Cedars Sinai Medical Center, pakiusap. Bilisan mo hanggat maaari. Mabigat ang traffic ngayong oras, sir, pero gagawin ko ang aking makakaya. Nagkatitigan kami sa rearview mirror. Nakita niya ang aking pagkabahala. Emergency. Ang anak ko. Ang mga salita ay naipit sa aking lalamunan. Ang upuan ay parang banyaga sa akin. Masyadong makinis. Masyadong normal para sa isang taong gumuho ang mundo. Sa bintana, ang traffic sa LA ay gumagalaw sa karaniwan nitong sayaw. Mga taong umuuwi mula sa trabaho, namimili ng grocery. Namumuhay ng ordinaryo habang ang buhay ko ay bumulusok sa isang bangungot. Cancer. Stage 4. Critical. Kinuha ko ulit ang luma kong litrato. Tinitigan ang tumatawang mukha ni Marisa. Paano ko hindi nakita ang mga senyales? Ang huli naming tawag ay paulit-ulit na nagre-replay sa isip ko. Just tired, Dad. Really tired. Ang paraan ng pagkakasabi niya na parang may dinadala siyang hindi nakikitang bigat. Inakala ko, ito ay dahil lang sa pagiging nanay, stress sa trabaho, ang normal na pagod ng pagpapalaki ng 2 anak. Anong klaseng tatay ako? Ang taxi ay umusad, huminto. Ang mga alaala ay bumaha. Si Marisa, naglalakad ng kanyang unang mga hakbang patungo sa akin sa sahig ng aming lumang kusina. Mga braso ay nakaunat. Ganap na tiwala ang nasa kanyang mga mata. Ang pagtuturo ko sa kanya na magbisikleta sa parke, ang kanyang high school graduation, ang kanyang kasal 2 taon na ang nakalipas, si Gregorio. Nangako siyang mamahalin at poprotektahan siya. Aalagaan ko po ang inyong anak, sir, sabi niya, habang nakikipagkamay sa akin. Nasaan siya ngayon? Bakit hindi siya tumawag sa akin nang magkasakit ang asawa niya? Dial ko ang numero ni Gregorio sa ika-4 na pagkakataon, diretso ulit sa voicemail. Gregorio, si Roberto ito. Nasa LA ako. Nasa ospital si Marisa at kailangan mong tumawag sa akin agad-agad. Ang mensahe ay tila hindi sapat. Masyadong magalang para sa galit na bumubuo sa aking dibdib. Ang anak ko ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay at ang asawa niya ay hindi mahanap. Pakiusap, bilisan mo pa. Sabi ko sa driver. 38 taong gulang pa lang siya. May 2 maliliit na anak. Ang bata pa, bulong niya. May anak din ako, parehong edad, nakakadurog ng puso ito. Sa bintana, ang mga puno ng palma ay umiindayog laban sa hapon, walang pakialam sa pagdurusa ng tao. Sabi ni Marta, ang LA daw ay mukhang paraiso, ngunit malungkot. Tama siya doon, tulad ng marami niyang sinabi. Kung buhay si Marta, malalaman niya ang tungkol sa sakit ni Marisa. Mayroon silang intuisyon. Ang mga nanay ay mayroong hindi nakikitang koneksyon. Naramdaman sana niya ang isang bagay na mali. Pero wala si Marta at ginugol ko ang 5 taon sa pagkalunod sa sarili kong kalungkutan sa halip na maging tatay na kailangan ng aking anak. Tiklupin ko at tinitiklop ulit ang address ng ospital. Ginagawang isang maliit na parisukat. Ang papel ay matibay. Ang tanging matatag na bagay sa isang araw na naging surreal. Kaninang umaga, ako ay isang retiradong engineer na nagpaplano ng sorpresa. Ngayon ako ay tumatakbo sa traffic ng LA para makita ang naghihingalo kong anak. Huminto ang taxi sa pasukan ng ospital. Ang gabi ay nagsisimula ng magpinta sa langit. Modernong salamin at asero ang nasa harap ko, nagpapataw at malinis. Sa mga bintana, nakikita ko ang mga taong gumagalaw sa mga koridor. Mga doktor, nurse, mga pamilyang nakikitungo sa sarili nilang krisis. Nandito na tayo, sir.
Ang boses ng driver ay mahinahon. Good luck po sa inyong anak. Inabot ko sa kanya ang bayad. Kinuha ang bag ko at tumayo sa bangketa habang umaalis siya. Ang mga automatikong pinto ay bumukas. Isang modernong lobby na pinalamutian ng makulay na art installations. Napakasaya, obscene. Lumapit ako sa information desk. Isang babae na may mabait na mukha ang tumingala. Oncology Intensive Care Unit, nasabi ko. Ang anak ko, Marisa McCoy. ID, pakiusap at kailangan ko kayong mag-sign in. Inabutan niya ako ng visitor badge at clipboard. Sumakay kayo sa elevator, patungo sa 7th floor. Nanginginig ang mga kamay ko habang isinusulat ko ang aking pangalan. Ang pagsakay sa elevator ay tila walang katapusan. Ang bawat numero ng palapag ay umiilaw, parang countdown sa pagkawasak. Nang bumukas ang mga pinto, agad na tumama sa akin ang amoy ng antiseptic. Iyon, ang kakaibang pinaghalong mga panlinis at pagdurusa ng tao sa ospital. Si Dr. Rivera ay naghihintay sa nurses station. Isang profesional na lalaki na may mabait na mata sa likod ng salamin. Iniabot niya ang kanyang kamay. Mr. Sims, natutuwa ako na nakarating kayo ng ligtas. Kumusta siya? Ang tanong ay lumabas na paos. Stable sa ngayon. Ang chemotherapy ay hindi kasing epektibo gaya ng inaasahan namin pero tumutugon siya sa kasalukuyang treatment protocol. Sininyasan niya ako sa pasilyo. Hinahanap niya ang pamilya. Magiging panatag siya na nandito na kayo. Naglakad kami sa mga silid na puno ng mahinang tunog ng mga makina at pabulong na pag-uusap. Room 712, mahina ang boses ni Dr. Rivera. Dapat ko kayong bigyan ng babala. Ang sakit ay nagdulot ng pisikal na pagbabago, ngunit sa pag-iisip, emosyonal, siya ay nananatiling siya. Walang anumang makakapaghanda sa akin. Si Marisa ay nakahiga sa kama ng ospital, konektado sa mga monitor na nagtatala ng tibok ng puso niya sa matatag na berdeng linya. Ang mga IV tubes ay nakakabit sa kanyang mga braso. Napakaliit niya. Napakahina. Isang anino ng masiglang babae na sumasayaw sa kanyang kasal. Ngunit nang makita niya ako, nag-iba ang mukha niya. Isang napakagandang ngiti. Daddy. Ang salita ay lumabas na isang bulong, pero tumama sa akin na parang isang tren. Nilapitan ko siya. Yumakap ako sa kanya ng maingat, takot na baka mabasag siya. Pakiramdam ko, butot balat siya. O mahal ko. Ang mga luha na pinipigilan ko simula nang tumawag sa telepono ay tuluyan ng bumuhos. Nandito ako, hindi ako aalis. Hindi ko po kayo gustong mag-alala, bulong niya sa balikat ko. Nagluluksa pa kayo kay nanay at inakala ko na kaya kong harapin ito mag-isa. Bumalik ako at tiningnan ang mukha niya. Inayos ko ang manipis na kumot ng ospital sa paligid ng kanyang mga balikat. Ang parehong paraan na ginagawa ko kapag tinatakpan ko siya noong may mga halimaw pa sa ilalim ng kanyang kama. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sana'y nilabanan natin ito ng magkasama. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sabi ng doktor, 6 na buwan, siguro 8 na may treatment. Akala ko gagaling ako. Tatawagan kita kapag remission na ako. Kapag may magandang balita na ako. 6 na buwan. Siguro mas kaunti pa ngayon. Umupo ako sa upuan sa tabi ng kanyang kama. Hinawakan ko ang kanyang kamay sa 2 kong palad. Napakalamig ng kanyang mga daliri. Nasaan si Gregorio? Sinikap kong panatilihing neutral ang aking boses, ngunit siguro may narinig siya. Nag-iba ang kanyang ekspresyon. Sabi niya, may importante siyang business meetings ngayong linggo. Tumingin siya sa bintana. Sabi niya, babalik siya bago mag-weekend. Kailan mo siya huling nakita? 3 araw na ang nakalipas. Ang mga salita ay lumabas ng maliit, parang nahihiya. Naging malayo na siya simula nang malaman ang diagnosis. Sa tingin ko, natatakot siya. Natatakot? Ang anak ko ay naghihingalo at ang asawa niya ay natatakot? Inaalagaan ka ba niya? Tumutulong ba siya sa mga bata? Si Aling Nena, ang kapitbahay namin, ang nagbabantay sa kanila sa araw.
Si Gregorio ang humahawak sa mga praktikal na bagay. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi niya, na para bang sinisikap niyang kumbinsihin ang sarili, ay nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Ginugol ko ang susunod na oras sa pagiging naroon lang. Hawak ang kanyang kamay habang siya ay naghihina. Sa tuwing nagigising siya, agad niyang hinahanap ang aking mga mata, na para bang tinitiyak na totoo pa rin ako. Habang lumalalim ang gabi sa labas ng bintana, sa wakas ay nakatulog siya ng mahimbing. Ang kanyang paghinga ay matatag at mapayapa. Dahan-dahan kong binitawan ang kanyang kamay at lumapit sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimulang kumislap, parang mga nahulog na bituin. Oras na para subukan ulit si Gregorio. Kinuha ko ang aking telepono. Ang pangalan ni Gregorio ay kumikinang sa screen. Sa pagkakataong ito, pagsasagutin ko siya. Pagpapaliwanagin ko kung nasaan siya habang nakikipaglaban sa buhay ang kanyang asawa. Unang tawag, isang ring, pagkatapos, voicemail. Tiyak na screening siya. Nag-type ako ng text message. Ang asawa mo ay nasa ICU. Tumawag ka agad-agad. 5 minuto ang lumipas. Wala. Pangalawang pagsubok mula sa telepono ko. Parehong resulta. Ngunit napansin ko ang telepono ni Marisa sa bedside table. Naka-charge sa dingding. Siguro kung ang tawag ay magmumula sa kanyang numero. Sumulyap ako sa natutulog niyang anyo. Pagkatapos ay maingat na kinuha ang kanyang telepono. Ang pangalan ni Gregorio ay lumabas sa kanyang recent calls, ngunit ang huli niyang tawag ay 2 araw na ang nakalipas. 2 araw simula nang mag-abala siyang kumustahin ang kanyang naghihingalong asawa. Pangatlong pagsubok gamit ang telepono ni Marisa. Diretso ulit sa voicemail. Naiinis. Akala ko ibababa ko na ang telepono, ngunit nagliwanag ang screen dahil sa isang notification. Instagram. Ang app ay bukas pa rin, nakalagin bilang si Marisa. Sa tuktok ng feed, lumabas ang story ni Gregorio, may pulang bilog na nagpapahiwatig ng bagong content. Pindot ko agad. Ang unang imahe ay nagpatindig sa aking balahibo. Isang marangyang yacht deck na kumikinang sa sikat ng hapon. Mga baso ng champagne na nasisikatan ng araw. Ang kamay ng isang tao na may hawak na baso. Ang timestamp ay 2 oras na ang nakalipas. Nag-swipe ako sa susunod na story. Ang mukha ni Gregorio ang bumalot sa screen, nakangiti ng malawak. Nakaakbay sa 2 lalaki na hindi ko kilala. Lahat sila nakasuot ng mamahaling sunglasses at mukhang galing sa isang magazine. Sa likod nila, ang Pacific Ocean ay umaabot sa kawalang hanggan. Ang caption ay, "Living my best life with the boys." Ipinost 90 minuto na ang nakalipas. Habang nalaman kong may cancer ang anak ko, lumabo ang paningin ko dahil sa galit. Ngunit pinilit ko ang sarili kong magpatuloy sa pagdokumento. Screenshot pagkatapos ng screenshot. Bawat larawan, isang sundang na bumaon ng mas malalim. Si Gregorio, nakahiga sa malinis na puting cushion. Si Gregorio, sumisisid mula sa diving platform ng yacht. Si Gregorio, nagtataas ng isa pang baso ng champagne habang ang paglubog ng araw ay nagpintas sa kalangitan ng kulay kahel. Ang huling story video ay nagpakita sa kanya na diretsong kinakausap ang kamera. Wala nang mas gaganda pa sa ilang araw na malayo sa realidad para luminaw ang isip mo. Alam mo na, minsan, kailangan mo lang mamuhay ng kaunti, malayo sa realidad. Ang asawa niya ay konektado sa mga makina at siya ay nagsasalita tungkol sa paglayo sa realidad. Sinuri ko ang location tags, Marina del Rey, mas mababa sa 1 oras ang layo mula sa ospital na ito. Nanginginig ang mga kamay ko habang nag-type ako ng isa pang mensahe. Nakikita ko na nagsasaya ka, ang asawa mo ay naghihingalo, tumawag ka sa akin. Pagkatapos ay isa pa, may screenshots ako. Kailangan nating mag-usap. Wala pa ring tugon. Naglakad-lakad ako ng tahimik sa maliit na silid. Sinikap kong huwag gisingin si Marisa. Ang isip ko ay tumatakbo sa mga implikasyon. Ang pag-arkila ng yacht na iyon ay tiyak na nagkakahalaga ng libu-libong dolyares bawat araw. Si Gregorio ay isang business consultant. Matagumpay, oo. Ngunit hindi yacht rental for fun na matagumpay. Saan nanggagaling ang pera? Tiningnan ko ang mapayapang mukha ni Marisa.
Bumulong ako ng mga pangako na dapat ay ginawa ko na buwan na ang nakalipas. Hindi ko na siya hahayaang saktan ka pa, mahal ko. Nandito na si Daddy at aayusin ko ito. Ang monitor sa tabi ng kanyang kama ay patuloy na tumutunog. Bawat tunog ay nagmamarka ng isa pang tibok ng puso. Isa pang sandali ng buhay na sinasayang ni Gregorio habang nagpaparty kasama ang mga kaibigan. Gaano nakatagal ito nangyayari? Gaano nakatagal siyang nagdurusa ng nag-iisa habang naglalaro si Gregorio na parang binata? Bumalik ako sa telepono. Kinukuhanan ng screenshot ang lahat. Ang bahagi ng engineer sa utak ko ang umandar. Idokumento ang ebidensya. Buuin ang kaso. Hanapin ang mga butas. Inakala ni Gregorio na maaari niyang iwanan ang anak ko sa pinakamadilim niyang oras. Ngunit nagawa niya ang isang malaking pagkakamali. Nakalimutan niya na si Marisa ay may tatay na handang sunugin ang mundo para protektahan siya. Nagbuzz ang telepono ko. May papasok na tawag. Pangalan ni Gregorio ang lumabas sa screen. Tiningnan ko si Marisa ng isang beses pa. Ang manipis niyang mukha ay sa wakas ay nakaka-relax sa pagtulog. Lumabas ako sa pasilyo. Oras na para mag-usap. Bumalik ako sa silid ni Marisa kung saan siya natutulog ng mapayapa. Ang paghinga niya ay matatag. Babalik ako kaagad. Mahal ko. Bulong ko. Hinalikan ko ang kanyang noo. Kukuha lang ako ng kape. Dinala ako ng elevator pababa sa pangunahing palapag. Ang cafeteria ay nasa isang sulok ng ground level. Halos walang laman. Maliban sa ilang medical staff na kumukuha ng merienda sa pagitan ng shifts. Bumili ako ng kape na hindi ko naman gusto. Nakahanap ako ng tahimik na mesa sa dulo. Kinuha ang telepono para titigan ulit ang litrato ng yacht. Ang imahe ay mas nag-aalab sa bawat tingin. Ang walang pakialam ng ngiti ni Gregorio. Ang malinis na deck, mga baso ng champagne na nasisikatan ng hapon. Paano kaya kayang bayaran ng isang business consultant ang $15,000, $15,000 na yacht rental? Ang tanong na iyon ay nagdala ng isang alaala na nagpalamig sa aking dugo. Isang taon na ang nakalipas. Nilapitan ako ni Gregorio tungkol sa mga emergency ng pamilya. Mga medical bills, sabi niya. Kailangan ni Emma ng dental work. Kailangan ng bahay ng pag-aayos. Matutulungan mo ba kami pansamantala? Tanong niya, sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng access sa backup account mo? Hanggang sa maging stable ang lahat, pangako niya. Hindi na kailangan ni Marisa ng stress sa financial worry bukod pa sa lahat ng nangyayari. Humanga ako sa pagiging maingat niya. Anong maalalahanin na asawa na isip ko? Pinoprotektahan ang kanyang asawa mula sa mga problema sa pera. Nanginginig ang aking mga kamay habang binuksan ko ang aking banking app. Transaction history ang dahan-dahang lumabas. Bawat entry ay lumilitaw na parang ebidensya sa isang paglilitis. Marina del Rey, Yacht Charters, $15,000, $15,000, posted kahapon. Nobu Malibu, 850s, $850, $3 araw na ang nakalipas. Beverly Hills Mercedes Service, $12,400, $2,400 noong nakaraang linggo. Rodeo Drive Shopping, $3,200, $3,200, 10 araw na ang nakalipas. Ang listahan ay nagpatuloy, isang buwang mahabang pattern ng mamahaling paggastos habang ang anak ko ay unti-unting nanghina sa kama ng ospital. Bawat $1 na nilustay niya sa champagne at yacht parties ay nagmula sa aking account. Bawat mamahaling pagbili, bawat magarbong hapunan. Bawat sandali ng kanyang kalayaan ay pinunduhan ng tatay ng asawa na inabandonan niya. Kinuhanan ko ng screenshot ang bawat transaction. Ang isip ng engineer ko ay sistematikong bumubuo ng kaso. Ang mga petsa ang nagsabi ng kwento. Habang lumalala ang kondisyon ni Marisa, tumataas ang paggastos ni Gregorio. Habang siya ay tumatanggap ng kanyang unang chemotherapy, siya ay namimili sa Rodeo Drive. Habang nalalagas ang buhok niya, siya ay kumakain sa 5-star restaurants. Ang parasitic son of a... Pinigilan ko ang sarili ko bago patuluyang kainin ng galit ang aking pag-iisip. Ang galit ay kapaki-pakinabang. Ngunit ang malamig na kalkulasyon
ang mas makakatulong kay Marisa. Kinuha ko ang isang maliit na notebook at sinimulan kong isulat ang mahalagang impormasyon, mga account numbers, transaction IDs, isang sistematikong pamamaraan ng pagputol sa financial lifeline ni Gregorio. Nagkamali siya. Ginamit niya ang pera ko para tustusan ang kanyang pagtataksil. Oras na para ipakita sa kanya kung ano ang nangyayari kapag nilabanan mo ang isang engineer mula sa Texas na gumugol ng 40 taon sa paglutas ng mga komplikadong problema. Ininom ko ang malamig na kape ko. Tumayo ako. Isinuksok ang notebook sa bulsa. Unang hakbang, agarang financial amputation. Putulin ang kanyang access ng tuluyan bago pa siya makagastos ng isa pang sentavo ng pera ko. Ang pangalawang hakbang ay magiging mas personal. Akahanap ako ng tahimik na sulok malapit sa hospital chapel. Umupo sa isang kahoy na upuan. Telepono at notebook ay nakalatag sa harapan ko. Ang emergency line ng bangko ay sumagot sa pangatlong ring. First National Emergency Services, si Amanda po ito. Paano ko po kayo matutulungan ngayong gabi? Si Roberto Sims ito, account holder. Kailangan kong bawiin ang authorized access sa aking mga account agad-agad. Pinanatili kong matatag at profesional ang boses ko. Kailangan ko po munang i-verify ang inyong identity, Mr. Sims. Maaari po ba ninyong ibigay ang social security number ninyo at maiden name ng inyong ina? Sinabi ko ang impormasyon habang tinitingnan ang aking mga tala. 45 taon na ako nagbabangko sa kanila kaya kilala nila ang boses ko. Pero protocol ay protocol. Salamat, ipinapakita po na si Gregorio McCoy ay may authorized access sa inyong backup savings account simula pa noong Abril 2022. Hinihiling po ba ninyo ang kumpletong pagbawi sa kanyang mga pribilehiyo? Agad at permanenteng pagtanggal, ilipat ang lahat ng natitirang pondo sa aking pangunahing secured account. Kailangan ko pong ipaalam sa inyo na ang aksyon na ito ay hindi na mababawi at maaaring makaapekto sa anumang automated payments o services na nakalink sa account na iyon. Sigurado po ba kayo na gusto ninyong magpatuloy? I-cancel ang lahat na may kaugnayan sa kanyang access. Bawat automatic payment, bawat linked service, bawat umuulit na charge, bawat salita ay lumabas na matalas, pinal. Sandali po, pakiusap habang pinoproseso ko ang mga pagbabagong ito. Tumugtog ang hold music habang pinapanood ko ang isang security guard na dumaan. Nagpapatuloy ang normal na gabi ng ospital habang sistematiko kong ginigiba ang financial foundation ni Gregorio. Mr. Sims, binawi ko na po ang access ni Mr. McCoy sa savings account at sinimulan ang paglilipat ng natitirang pondo. Iyan po ay $127,000, $127,000 dolyares na inililipat sa inyong pangunahing account. Ang halagang iyon. Ang pera na iyon ay inilaan ko para sa kanilang edukasyon, para sa mga apo ko. Si Gregorio, 2 taon na siyang nabubuhay sa pera ko habang nagdurusa ang anak ko. Nagpapakita din po ako ng 3 credit cards na may authorized user status sa kanyang pangalan. Ika-cancel ko rin po ba ang mga iyon? I-cancel ang bawat card. Tanggalin siya bilang authorized user sa lahat ng account. Burahin ang kanyang contact information mula sa emergency notifications. Pinoproseso na po ngayon. Okay, kumpleto na po iyan. Makakatanggap po si Mr. McCoy ng abiso na na-deactivate na ang kanyang mga card at anumang pagtatangkang transaction ay tatanggihan. May iba pa po ba akong maitutulong sa inyo ngayong gabi? Mag-set up ng fraud alerts kung may sino mang susubukan na i-access ang mga account na ito gamit ang kanyang impormasyon. Nakaset up na po, sir. Makakatanggap po kayo ng mga confirmation emails sa susunod na ilang minuto. Binaba ko ang telepono at agad na binuksan ang aking banking app para i-verify ang mga pagbabago. Account access revoked. Credit cards cancelled. Automatic payments terminated. Ang digital paper trail ay nagpakita na ang financial lifeline ni Gregorio ay naputol na. Nag-buzz ang telepono ko sa unang confirmation email. Pagkatapos, isa pa. Bawat notification ay parang hustisya na naihatid sa electronic format. Tingnan natin kung gaano katagal ang yacht party kapag nagsimulang tumanggi ang kanyang mga credit card.
Sinara ko ang notebook ng may kasiyahan. Ang bahagi ng engineer sa problemang ito ay nalutas na. Kilalanin ang system failure. Ihiwalay ang problematikong bahagi. Tanggalin ito ng permanente. Ang access ni Gregorio sa aking mga mapagkukunan ay umiiral na lang sa kanyang sariling guni-guni. Tumayo ako mula sa upuan. Pakiramdam ko ay mas magaan ako kaysa sa ilang oras na ang nakalipas. Hindi dahil ang bigat ng sakit ni Marisa ay nabawasan. Ang pasanin na iyon ay mananatili hanggang sa gumaling siya o hanggang sa hindi. Ngunit ang nakakapangwasak na pagkaunawa na hindi ko sinasadya na pinupunduhan ang kanyang pag-abandona, ang partikular na pagpapahirap na iyon ay tapos na. Maaari pa siyang mag-party sa yacht ngayong gabi. Bukas, kapag nagsimulang tumanggi ang mga card na iyon at hindi sinasagot ang kanyang mga tawag, matutuklasan niya kung ano ang nangyayari kapag ang isang parasite ay nawalan ng host. Naglakad ako pabalik sa elevator. Nakita ko ang silid ni Marisa. Gising siya nang bumalik ako. Nakatitig sa kisame na may malayo na ekspresyon. "Kamusta na, mahal ko? Anong pakiramdam mo?" Inilapag ko ang aking kape. Inilapit ko ang silya sa tabi ng kanyang kama. "Mas mabuti na ngayong nandito ka, Dad." Lumingon siya sa akin. May nagbago habang wala ako. "Dad, kailangan kong may sabihin sa iyo tungkol kay Gregorio." Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Huwag kang magmadali, mahal. Nandito ako para makinig." Nagbago siya pagkatapos ipanganak si Jake, sabi niya. Nagsimula siyang sabihin na hindi ako sapat na nag-aambag sa pananalapi. Ang mga salita ay lumabas ng dahan-dahan. Naging mahirap ang freelance design work nang maging pasaway si Jake. Sabi niya, pabigat ako. Ang kamay ko ay naging kamao sa ilalim ng kumot, ngunit pinanatili kong mahinahon ang aking boses. "Pabigat? Nagpapalaki ka ng 2 anak." Sabi niya, sinisira ng mga medical bills ang kanyang mga plano sa hinaharap, na nagpakasal siya sa isang partner, hindi sa isang pasyente. Tumingin siya palayo, nahihiya. Nang dumating ang cancer diagnosis, tumigil lang siya. Nagsimula siyang umuwi ng gabi. Gumawa ng mga dahilan tungkol sa work meetings. Anong klasing lalaki ang umaabandona sa kanyang may sakit na asawa? Hindi ko na napigilan ang galit sa aking boses. Patuloy akong nag-iisip na kung gagaling ako agad, kung hindi ako magrereklamo tungkol sa treatment, baka bumalik siya sa amin. Maging tatay na nararapat para kina Emma at Jake. Nagsimulang dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Pero hindi na siya babalik, hindi ba, Dad? Inayos ko ang kanyang buhok. "Mahal ko, perpekto ka kung sino ka. Anumang lalaki na hindi makita iyan ay hindi nararapat sa iyo." Pakiramdam ko, napakatanga ko sa pagtatanggol sa kanya sa iyo sa lahat ng taon na ito. Gumagawa ng mga dahilan kung bakit hindi siya tumatawag sa iyo. Kung bakit palagi siyang sobrang busy para sa mga pagbisita ng pamilya. Pumiga siya sa kamay ko. "Tama ka tungkol sa kanya sa simula, hindi ba? Hindi ako nagbigay ng negatibong salita tungkol kay Gregorio sa kanyang harapan. Ngunit nakikita ng mga tatay ang mga bagay na pinipili ng mga asawa na hindi mapansin. Nagkamali ako sa isang bagay. Akala ko mahal ka niya, kahit na hindi ko siya gusto. Hindi ko inakala na iiwan kanyang lumaban ng nag-iisa. Ang pinakamasakit ay ang pagsasabi kay Emma kung bakit wala na si Daddy." Naputol ang boses ni Marisa. "Paano mo ipapaliwanag sa isang 6 na taong gulang na mas pinili ng kanyang tatay ang kanyang sariling ginhawa kaysa sa buhay ng kanyang nanay?" Pagkatapos umalis ng nurse, lumapit ako kay Marisa. "Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anuman sa mga iyon. Mag-focus ka sa paggaling. Ako na ang bahala sa lahat." "Dad, hindi ko pwedeng hilingin sa iyo iyan. Hindi ka humihingi. Sinasabi ko sa iyo, ang tanging trabaho mo ay gumaling. Iwanan mo si Gregorio. Iwanan ang pananalapi. Iwanan ang lahat sa akin." Hinalikan ko ang kanyang noo. "Hindi mo na kailangang harapin ang pagiging makasarili niya ulit." Nanghina na siya. Ang emotional release ay umubos sa kaunting enerhiya na mayroon siya. Bumigat ang kanyang mga talukap. "Manggako ka sa akin ng isang bagay," bulong niya. "Kahit ano. Huwag mong hayaan na kainin ka ng galit kay Gregorio.
Kailangan ko ang dad ko, hindi isa pang galit na lalaki sa buhay ko. Kinumutan ko siya habang lumalalim ang kanyang paghinga. Pangako ko, mahal ko, magpahinga ka na. Ngunit habang pinapanood ko siyang nakatulog, alam ko na iyon ay isang pangako na baka hindi ko kayang panindigan. Ang lalaking sumumpa na mamahalin at poprotektahan ang aking anak ay nagnakaw ng pera, inabandona siya sa krisis at sinira ang puso ng mga apo ko. Ang ilang aksyon ay humihingi ng higit pa sa pagpapatawad. Humihingi sila ng mga kahihinatnan. Nagbuzz ang telepono ko. Isang text mula sa hindi kilalang numero. Muli itong nagbuzz ng mapilit. Marina del Rey ang area code. Sumulyap ako kay Marisa. Mapayapa siyang natutulog. Tahimik akong tumayo at lumapit sa bintana. Hello? Ang boses ko ay yelo. Roberto, anong ginawa mo? Ang mga card ko ay tinanggihan sa harap ng lahat. Ang boses ni Gregorio ay pumutok dahil sa panik at kahihiyan. Ayusin mo ito agad-agad. Nasaan ka ngayon, Gregorio? Ganap kong binaliwala ang kanyang hinihingi. Hindi mo na iyon problema. Makinig ka, matanda. Kailangan mong ibalik ang access ko ngayon, Ang anak mo ay naghihingalo sa kama ng ospital. Bawat salita ay bumaba na parang bato sa tubig. At ikaw, nagpa-party sa isang yacht gamit ang pera ko. Katahimikan pagkatapos ay pag-uutal. Paano mo? Hindi iyan. Business networking ito. Sa telepono, naririnig ko ang lahat. Party music, tawanan, ang hampas ng alon, ang tunog ng isang lalaki na ang asawa ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay habang siya ay nagsasaya. $15,000, $15,000 para sa yacht rental, Gregorio. $15,000 ko. Pinanatili kong mahina ang boses ko. Alam kong gumagalaw si Marisa sa likod ko. Habang ang asawa mo ay nasa intensive care. Hindi mo lang ako pwedeng putulin. May karapatan ako. Ako ang asawa niya. Ikaw ang asawa niya. Past tense. Lumingon ako at nakita ko ang mga mata ni Marisa na bukas. Pinapanood ako ng may lumalaking pag-unawa. Ginawa mo ang pagpili mo nang pinili mo ang champagne kaysa sa chemotherapy appointments. Nagbago ang boses niya, naging mapagkalkula. Ibalik mo ang access ko o magsasampa ako ng diborsyo at kukunin ko ang mga bata. Sisiguraduhin ko na mawawala ang lahat kay Marisa sa korte. Iyon ang pagkakamali niya. Ang sandali na binantaan niya ang aking mga apo. Gregorio, mahina kong sabi. May isang bagay sa tono ko ang nagpahinto sa kanya. Ginawa mo lang ang pinakamalaking pagkakamali sa iyong kaawa-awang buhay. Sa likod ko, narinig ko ang matalim na paghinga ni Marisa. Gising na siya ngayon. Nakikinig sa bawat salita. Sa wakas ay naririnig ang tunay na boses ng kanyang asawa. Makasarili, nagbabanta, walang pagsisisi. Alam ko kung nasaan ka, nagpatuloy ako. Alam ko kung ano ang ginagawa mo. Alam ko kung magkano ang pera ko ang ginagastos mo habang ang anak ko ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay. At ngayon, alam ko na kung anong klaseng lalaki ang nagbabanta na kukunin ang mga bata mula sa kanilang naghihingalong nanay. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Kailangan kong panatilihin ang reputasyon ko. May nanonood. Oo, nanonood sila. Pinapanood ka nilang ma-decline ang credit cards mo dahil isa kang parasite na hindi kayang bayaran ang sarili mong bills. Pumutok ang boses ni Gregorio. Roberto, teka. Pag-usapan natin ito ng makatwiran. Nagkamali ako pero maaayos natin ito. Pupunta ako sa ospital ngayon mismo. Kaya tiningnan ko si Marisa. Nakita ko ang mga luha na dumadaloy sa kanyang mukha. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng ginhawa. Sa wakas ay naintindihan niya kung sino ang pinakasalan niya. Sa wakas ay nakita niya ang kanyang tatay na pinoprotektahan siya. Hindi, Gregorio, mahina kong sabi. Hindi na natin ito maaayos. Ang katahimikan ay humaba. Ang paghinga ni Gregorio ay naririnig sa koneksyon. Sa likuran naririnig ko ang pagbagsak ng kanyang mundo. Mga makina ng yacht na humihinto. Mga boses na nag-aaway tungkol sa bayad. Ang party atmosphere ay naglaho. Roberto, nandyan ka pa ba? Pakiusap, maaari kong ipaliwanag ang lahat. Tumalikod ako sa bintana at naglakad sa tabi ng kama ni Marisa.
Hinawakan ko ang kanyang kamay habang nakadiin ang telepono sa aking tainga. Ang kanyang mga daliri ay magkakaugnay sa akin, mahigpit na pumipiga bilang suporta. Gregorio, pinili mo ang yacht kaysa sa iyong naghihingalong asawa. Pinili mo ang mga party kaysa sa iyong mga anak. Pinili mo ang pera ko kaysa sa kinabukasan ng pamilya mo. Ang boses ko ay bumaba ng bahagya, ngunit bawat salita ay tumaga na parang isang talim. Ginawa mo ang pagpili mo, ngayon mamuhay ka sa mga kahihinatnan. Kaya kong magbago, magiging iba na ako, uuwi ako at aalagaan ko ang lahat. Kung lalapit ka pa ulit sa aking anak o sa mga apo ko, sisirain kita ng tuluyan. Lumiwanag ang mga mata ni Marisa. Sa wakas ay narinig niya ang protective father na kailangan niya. Sa pananalapi, legal, sosyal, sisiguraduhin ko na alam ng lahat kung ano ka. Hindi mo ito pwedeng gawin, may karapatan ako. Ako ang asawa niya. Inabandona mo ang iyong may sakit na asawa para sa yacht parties. Nagnakaw ka ng pera mula sa tatay niya para tustusan ang makasarili mong lifestyle. Nagbanta kang kukunin ang mga bata mula sa kanilang naghihingalong nanay. Huminto ako. Hinayaan ang bawat katotohanan na bumaon. Anong korte sa tingin mo ang papanig sa iyo? Ang boses niya ay tuluyang pumutok. Wala akong mapupuntahan. Ang mga kaibigan ko ay hindi man lang ako titingnan pagkatapos ng card thing. Ang yacht company ay nagbabanta na tatawag sa pulis. Nagkamali ako, pero lahat ay nararapat sa pangalawang pagkakataon. Nagkaroon ka ng pangalawang pagkakataon araw-araw sa loob ng 6 na buwan. Araw-araw pinili mong hindi maging narito. Araw-araw pinili mong hindi hawakan ang kanyang kamay habang nag-e-treatment. Araw-araw pinili mo ang mga party kaysa sa pamilya. Umiiyak na si Marisa ngayon, ngunit luha iyon ng kalayaan. 20 taon ng paggawa ng mga dahilan para sa pag-uugali ni Gregorio at ngayon ay naririnig niya ang kanyang tatay na sinasabi ang katotohanan na natakot siyang sabihin. Pakiusap, Roberto, nakikiusap ako. Bigyan mo lang ako ng sapat para makauwi at kaya nating hindi. Ang salita ay nakabitin sa hangin, parang isang panghuling hatol. Tapos ka na, Gregorio. Tapos na sa pera ko. Tapos na sa pamilya ko. Tapos na sa pananakit sa mga taong mahal ko. Pero wala akong mapupuntahan. Ibaba ko ang tawag at agad na binalaan ang kanyang numero. Ang aksyon ay kasing pinal ng pagsara ng pinto. Pagkatapos ay umupo ako sa tabi ng kama ni Marisa. Inilapit ko ang kanyang kamay sa aking mga labi. Hinalikan ko ang kanyang mga buko tulad ng ginagawa ko noong maliit pa siya at natatakot. Salamat, Daddy, bulong niya. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin para sa pagprotekta sa iyo, mahal ko. Yan ang ginagawa ng mga tatay. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ko. Natatakot akong iwanan siya. Takot na mag-isa kasama ang mga bata. Takot na aminin na nagawa ko ang ganoong kahila-hilakbot na pagkakamali. Hindi ka nag-iisa. Hinding-hindi ka na ulit mag-iisa. Inayos ko ang kanyang buhok. At hindi iyon ang pagkakamali mo. Iyon ang kanya. Bawat makasariling pagpili, bawat malupit na salita. Bawat sandali na pinili niya ang sarili niya kaysa sa pamilya niya. Nasa kanya iyon, hindi sa iyo. Sa unang pagkakataon simula nang dumating ako sa Los Angeles, ngumiti si Marisa. Isang tunay na ngiti, puno ng pag-asa. Magpahinga ka na, mahina kong sabi. Bukas magsisimula tayong magplano para sa kinabukasan mo. Isang kinabukasan na walang sino man ang makakasakit sa iyo kailanman. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang paghinga ay mas malalim at mas mapayapa kaysa sa nakita ko sa buong araw. Ang monitoring equipment ay patuloy na tumutunog sa tabi namin. Nagbibilang ng tibok ng puso. Nagbibilang ng mga sandali. Nagbibilang ng simula ng isang bagong buhay. Sa labas ng bintana, ang Los Angeles ay kumikinang sa gabi. Walang pakialam sa maliit na tagumpay ng isang pamilya laban sa kalupitan. Ngunit sa loob ng silid 7 and 12, naihatid ang hustisya at ang paggaling ay sa wakas ay nagsimula. Isang taon na ang lumipas noong 2025
Ang sikat ng araw ay dumadaloy sa bintana ng kusina ng bago naming bahay sa Texas. Nagpipinta ng ginintuang mga parisukat sa sahig kung saan nakakalat ang mga art supplies ni Emma. Ang tunog ng tawa ng mga bata ay nanggagaling sa likod bahay. Hinaluan niyon ng matatag na ritmo ni Marisa na naghihiwa ng gulay para sa tanghalian. Sandali akong huminto sa pinto. Pinapanood ang aking anak na gumagalaw ng may enerhiya at grasya na bumalik sa bawat buwan. Ang buhok niya ay tumubo na ng mas makapal. Naka-frame sa isang mukha na nagniningning sa kalusugan at tunay na kaligayahan. Ang mukha na binabalot ng takot ay wala na. Pinalitan ng tiwala na babae na pinalaki ko. Dad, nagkukubli ka na naman, sabi niya nang hindi lumilingon. Iyon, ang pamilyar na tono na nagsasabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa kanyang paggaling. Ina-appreciate ko lang ang tanawin, mahal ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ka na talaga. Sa bintana, nakikita ko si Jake na nagtuturo kay Emma kung paano maghagis ng football. Ang mga diskarte ng lolo niya ay ipinapasa ng may matiyagang katumpakan. Sa edad na 8 at 6, umangkop sila sa kanilang bagong buhay ng may katatagan. Ang ganitong uri ng katatagan ay nasa mga bata kapag sa wakas ay ligtas na sila. Ang diborsyo ay mabilis at brutal. Ang mga banta ni Gregorio tungkol sa custody ay naglaho nang marinig ng abogado niya ang mga recorded phone calls at nakita ang mga bank statements. Ang isang lalaki na umabandona sa kanyang terminally ill na asawa habang ginagastos ang pera ng tatay niya sa yacht parties ay hindi sympathetic sa mga hukom ng family court. Lolo, ang boses ni Emma ay narinig sa pinto. Halika, ipakita mo kay Jake kung paano mas magandang sumalo. Mamaya, mahal, tawag ko. Pagkatapos ay lumingon kay Marisa. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Talagang pakiramdam? Inilapag niya ang kanyang kutsilyo at hinarap ako ng buo. Nakita ko sa kanyang mga mata kung ano ang kinumpirma ng mga test ni Dr. Rivera 3 buwan na ang nakalipas. Complete remission. Pakiramdam ko, ako ulit ako. Siguro mas malakas pa. Tumunog ang kitchen timer. Kumuha siya ng cornbread mula sa oven. Ang resipe ni Marta, ang itinuro ko sa kanya taon na ang nakalipas. Ang ilang tradisyon ay nararapat na panatilihin. Naalala mo ba ang sinabi mo sa akin noong bata pa ako at natatakot sa mga bagyo? Tanong niya, habang inilalagay ang mainit na kawali sa isang cooling rack. Na lumilipas ang mga bagyo, ngunit ang pamilya ay nananatili magpakailanman. Tama ka. Yumakap siya sa akin ng mahigpit, tulad ng ginawa niya bago pa ang kasal at sakit at takot. Tama ka tungkol sa mga bagyo, tama ka tungkol sa pamilya, at tungkol kay Gregorio. Hindi ko kailanman sinabi na sabi ko na sa iyo tungkol sa kanyang ex-asawa at hinding-hindi ko gagawin. Sapat na ang pagdurusa ni Marisa nang walang idinagdag na kahihiyan. Ang restraining order ay mas malakas ang sinasabi kaysa sa anumang salita na maaari kong ibigay. Dad, nakascore si Emma ng touchdown! Biglang pumasok si Jake. May mantsa ng damo sa kanyang tuhod at dalisay na tuwa sa kanyang mukha. Sa likod niya, si Emma ay nagpakita ng masalimuot na victory dance na sanay nagpatawa sa lola niya. Touchdown celebration ay humihingi ng karagdagang cornbread, inanunsyo ni Marisa. Pinutol niya ang malalaking parisukat na umuusok sa hapon. Mamaya, habang pinipinturahan ng gabi ang kalangitan ng Texas ng kulay kahel at pink, kaming apat ay nakaupo sa front porch swing na paborito ni Marta. Nakahiga si Emma sa balikat ko. Si Jake ay tinatanong ako tungkol sa mga bituin na nagsisimulang lumitaw. Ikukwento mo ba ulit sa amin kung paano mo niligtas si nanay? Bulong ni Emma. Mahal ko, niligtas ng nanay mo ang sarili niya. Tinulungan ko lang siyang alisin ang mga hadlang. Tulad ng masamang lalaki na umalis. Inabot ni Marisa ang aking kamay at pumiga. Ang kilos na iyon ay naging shorthand namin para sa pasasalamat, pag-ibig, at ang uri ng bond na sinubukan ng krisis, ngunit ginawang hindi masisira. Ito ang hitsura ng pagiging panalo, naisip ko, habang pinapanood ang mga talukap ng aking mga apo na bumibigat sa mapayapang gabi. Hindi ang sandali ng tagumpay,
bagaman ang pagmamakaawa ni Gregorio ay nakakapagpasaya, kundi ang mga taon ng tahimik na kaligayahan na sumusunod. Ang mga ordinaryong Martes ng gabi kung kailan walang nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Walang nagtataksil. At ang tanging drama ay kung tatapusin ba ni Jake ang kanyang mga gulay. Ang mga bituin ay lumabas ng isa-isa. Ang parehong mga constellation na pinanood namin ni Marta mula sa parehong duyan dekada na ang nakalipas. Noong si Marisa ay nasa edad ni Emma ngayon, ang ilang bagay ay nagbabago. Ang mga kasal ay nagtatapos. Ang mga tao ay nakakadismaya. Ang sakit ay sumusubok sa bawat pagpapalagay tungkol sa pagiging patas. Ngunit ang ilang bagay ay nananatili. Ang pag-ibig sa pagitan ng isang tatay at anak na babae. Ang katatagan ng mga bata. Ang kasiyahan ng pagprotekta sa kung ano ang pinakamahalaga. Bukas, magtatrabaho si Marisa sa kanyang pinakabagong design project habang ang mga bata ay nasa bago nilang paaralan. Aalagaan ko ang halamanan na palaging gusto ni Marta. At baka simulan ko na ang proyektong kahoy na iyon para sa dollhouse ni Emma. Normal na buhay. Ang uri na nararapat na ipaglaban. Ngayong gabi, bagaman, nakaupo kami ng magkasama sa ilalim ng malawak na langit ng Texas. 3 henerasyon na nabuklod ng pag-ibig at sinubok ng apoy. Sa wakas ay ligtas sa kapayapaan na aming kinita. Hindi ko kailanman kailangang magpaliwanag kay Marisa. Narinig niya ang bawat salita, ang banta ni Gregorio, ang tunay na kulay ng kanyang asawa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa wakas, malaya na siya. Hindi na siya muling mag-iisa. Ang tatay niya ay nandito na. Ito ang simula ng paggaling. Sa halip na takot, pag-asa ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Ng justice ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa kapayapaan at sa proteksyon ng pamilya. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like ang video. Mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. I-click ang box sa kaliwa para sa isa pang kwento ng katatagan. Salamat sa inyong suporta mga kaibigan.